Welcome back. Sorry, nagka-problema yung connection namin kaya i-record muna bago i-post ni Ate Nina through YouTube. Ate Nina, YouTube. Para mapanood ng ano. Ninyo pa, ninyo. Para nakabaliktad ko. So, moving forward. Objective for the song service. Okay? So, babasahin ko muna. The congregational singing should be a vital part of the whole meeting. Congregational singing. Vital part of the whole meeting, ibig sabihin ng buong divine service. Kaya marami kailangan kayong prerequisite at preparation. Huwag kayong tutugtog o kakanta kung hindi nyo prepare yung sarili nyo. Pag sabi kong sarili, body, soul, and spirit during the service. Okay? Alam na alam nyo nang nagkakamali sa instrument. Sinasabihan ko kayo. Alam na alam yan ng mga hindi umingiti. Ngayon umingiti na. Tama ba? Ayan. Medyo gumagalaw na. Alam ko hindi naman ito ginagawa kasi tapo na kayo. Kasi ginagawa nyo na dahil naintindihan nyo na ang role nyo. At kung sino yung kinakantahan nyo. Tama po ba? Tama ba, Ate Leona? Diba? So, the attitudes of the people toward the entire program can and should be determined by the song service. Parang ganito lang yan. Kung hindi po maganda ang tugtugan nyo, kung paano kayo nag-minister through song, yung mga congregation, hindi lang matapos ng kanta. Ganyan yan. Dry ang worship part ng service. Dry. At pwede na hindi na yan babalik kung hindi siya na-bore. Kung hindi siya nakakonect. Totoo pa yan. Tama ba, Ate Puninay? Tama ba? Ayaw niya na yan. So, number 1, objective for the song service, it must be emphasized that the song service must lead to something. Must lead to something. Dapat mabigyan ng diin na yung song service ay may patutunguhan. Ang tanong, saan patungo? Katingin mo, Ate Hermie, ang song service. Saan dapat patungo ang pagkakantahan nyo? Kailangan yung song natin patungo to sa high worship. Okay. Karagdagan, Ate Angeline. Hindi mo alam kung saan pupunta. Diba nag-attend ka naman ng praise and worship ng divine service? So anong experience mo? Saan tumutungo yung pagkanta mo? Ha? Lakas. Kay Lord. Very good. Sino gusto magdagdag? Ate Joel, bago ka lumabas, pag during the song service, saan papunta ang pagkanta mo? O tapos na yung kantahan. Wala nangyari. Yung totoo lang. O may na-encounter ka, may naramdaman ka. May na-experience ka. Okay. So okay lang yun. Maaari kasi hindi unawa. So, dapat may pinapatunguhan. Alam natin ito ay papunta kay Lord. Tama? Alam natin ito papunta nga is worship. Isang goal is magpunta kayo dito repentance. Ito surrender. Magkakaiba ng response pa yan, ha? Pero bottom line, lahat sila ay reconnected sa Diyos. Okay? Vocalist ka man, instrumentalist, o ano man yung part mo, yan ang dapat ang goal mo. Kasi nire-represent mo ang Lord. You're ministering to them, interceding to them, para sila ay makakonect sa Diyos. Kaya importante ang practice, importante ang word, importante ang discipline. Importante niyan. Huwag kayong papayag na once a week lang kayo nagpa-practice. Huwag kayong papayag na during practice kayo makikinig ng salita. Huwag kayong papayag na hindi kayo familiar with the lyrics or the chords. Huwag kayong papayag. Okay? Kahit sabi mong mahina yung memory mo, huwag kang papayag. Kasi ikaw yun eh. Kaya mo si Lord ang mag-work sa'yo in the midst of your impossibilities or difficulty. Malinaw ko ba?
Magandang breakthrough yan. The music must lead toward the goal for the meeting. Kunwari, ang tugtugan niyo is about evangelism, dapat papunta ron ang direction. Okay? Kapag comfort. Pag prayer meetings, atmosphere of prayer. Okay? May proper selection din pagdating po sa mga kanta, depende sa service na nire-refer. The song service must prepare the way for the purpose of that particular occasion. The role of the song leader must follow. Alam natin ito, pag birthday, pag victory, ganyan. The song service must create a spiritual atmosphere. Ano malalamang connected ka? Isang indication na nakakreate ka ng spiritual atmosphere, hindi natatapos ang presence ng Lord after ng worship. Na pagdating ng main message, sila ay connected pa rin. Ganun yun. Parang appetizer yan. Na pagdating ng main course, gutom pa rin. Okay? So yun yung mga didesire nyo bilang mga ministers na member ng music ministry. Ganun din kahit congregation ka lang, nakakahawa yan. Yung katabi mo talagang nakikinig, kasi ikaw hindi, sa basi mo, amen, amen. Ako nga pala ito yung ina-encourage ko po sa inyo. Minsan nakakalimutan natin to appreciate, to respond. Pinag-aralan pala namin sa couple yung words of affirmation. Kailangan mo i-express verbally. Pag may nag-minister po sa baba, hindi ko naman lawin. Dami, hindi akin eh. Ano yan? Yung kalamansi yan. Kala ko laway ko, dami eh. So anyway, going back, icebreaker lang yun. Pag may nagpatawa, tatawa. Pag merong, siyempre, malungkot. Pag merong revelation ng Lord na na-bless ka, either pumalakpak ka o mag-amen ka ng malakas. Mag-agree ka. Ganun yun. Diba? Nakakahawa yan. Hindi ka pag-amen o papalakpak dahil sinabi ko. Dahil ikaw mismo na naiintindihan mo. At ganun mo siya in-appreciate. Amen! Ganun. Skip, sorry. Pero pastor, pag yung mga nagpapatawa, pagka point niya, ito namang makakatawa. Kasi, di ba pastor? Depende sa inyo. Kaya pastor, pag magpapatawa kayo, nakakatawa ha. Kasi ba, madalas kayo po ganun pastor eh. Okay lang. Kunyari magpapatawa kayo, tapos ano natawa? Diba parang si pastor, yung joke ni pastor, parang sa kanya lang. Pansin niyo po, pastor, natawa po ako. Inuhuli ko kayo doon. Wala hindi nakikinig. Kaya parang, sorry, gusto ko sabihin to. Actually, yung iba hindi natawa. Nakita ko naman siya, tining niya. Diba tining niya? Hindi ako na-offend doon. Inaalaw ko actually din yun. Aware din ako doon. Yan. So, Yung iba, talaga nakikita natatawa talaga. sorry po. But I love you, pastor. Nothing taken offending. Yan. Aware ako doon. Kasi si wife ganun din eh. Ikaw talaga, nagpapatawa ko. Oo nga. Akala ko, ay, nagpatawa ka ba? Nagpatawa niya natin, Mel. Alam niya. Sa sobrang corny na tatawa nila. Actually, parang dad jokes yun eh. Alam niyo ba yung dad jokes? Yes. Corny pagdating sa family niya. Opo. Pero pag nag-joke yan sa labas, tawang-tawa yung tao sa labas. Si Pastor Henry ganyan din po kasi. Mm. Tatawa na kami pa. May ganun pa kami sa pamilya. Sabi nga ni wife, nung nandun ako sa South Caloocan, parang hindi daw ako. Sabi ko, normal yan kasi parang dad jokes lang yan. Pag nasa bahay ako, kahit nakakatawa talaga yung kinuwento ko, corny pa rin. Pero sa ibang tao, tawa-tawa talaga sila. So okay lang yun. So anyway, Pag-aralan yung pastor na. Namatawa rin kami. actually, parang sa atin ganun din. It encourages the speaker. Sa totoo lang, it encourages the speaker to speak better. Kasi alam niyang may nakikinig. Alam niya may nagre-respond. Sa totoo lang. Kasama yan sa public speaking. Kailangan kasi channel eh. Merong magre-respond siya na
pwedeng yung ikaw lang yung talk ng talk. Tapos yung iba walang response. Di ba? Parang Kaya ang mga listener, ganun din, sensitive din. Iba yung may positive impact din sa speaker, sa nagsasalita, kung ang tao ay responsive. Totoo lang. Ayan. So, the song service must promote unified responses. Yun, unified responses. The song service must promote an avenue to testimony. Okay, pwede hindi mo declare, pero pwede, pag sinabi sa'yo, ay narinig mo, uy, alam mo, yung sinabi ni Pastor, ganun din ako. Ganyan. Kasi nakaka-relate ka. No? Hindi ka lang tatango-tango, parang ganyan. Yung iba, tumatango lang pag tinitignan ko di ba? Tatango na lang kasi natutukan ng camera Tama ba? Ate Angeline. Di ba, Ate Angeline? Oo, nakapawag. Yan. Parang pinaforce ko na lang yung oo Pero hindi kaya Ate Angeline yun. So, yun yung objectives of the song service. So, sa song service, you learn to connect to the congregation and them to connect to you. Yan. So, how to plan a good song service? So, ito yung mga following guide questions how to plan a good song service. Una, what kind of service is being conducted? Anong klaseng service yan? Okay, anniversary, buong ba yan, children ba yan? Kasi baka mamaya kantaan natin ng pang 1960s na kanta yung youth anniversary. Ewan ko lang kung mag-walk out, parang ganyan. O kaya, kumanta tayo ng talagang, ang ganda naman, nakaka-bless, no? Na talagang kumpleto pa yung mga instruments, talagang nakatas mga kamay natin, pero ang kinakanta natin mga bata. Diba? Gagawin lang nila tayo. Pero gawin yung action song. Masaya sila. Tama ba, teacher? So, what will be the minister's text or theme of the service? Okay, salamat sa music team. Congratulations at naging sensitive kayo. Ngayon, ina-align nyo na yung songs sa tema. Tama yun. Tama yun. Okay? So, next month, ang tema natin is Beatitudes. Pero yung first Sunday, revisit ng Pag-asa. Okay? Pero yung the rest, Beatitudes. Matthew 5. So, how much time will be allotted for singing? Ito importante rin. Okay. How much time will be allotted for singing? Especially, kapag ito po ay isang, sabihin ko naka-schedule kasi may susunod na gawain. Ayan. Ayun sa mga asin. So, how much time? Huwag natin ubusin ng buong service sa singing. Unless inalaw ng leader. Okay? Unless siya ay worship service. Malinaw po ba? So, salamat sapagkat from many songs, naging sensitive na tayo sa isang praise, isang worship. Salamat. Dati ang tagal natin. Pero hindi ko dinidiscount yun Hindi ko sabing hindi kailangan yun. Kasi may times tayo na talaga naman napapahaba yung ating praise and worship. Tama ba? Yan. Tayo connected, pero congregation, medyo lumina. Okay? So, salamat kasi naalay na tayo doon. Okay? Pag ikaw ba, anong favorite food mo? Ay, go. Ulam. Or any food. Ano pa ba dito? Termi, ikaw muna. Yung sarilo. Pizza. Dela. Sora. Or may kata. Angeline. Donut? Okay. Okay. Ikaw. Chocolate. Okay. Ipo-provide ko lahat yan sa inyo. Recorded. Hindi lang Hindi, imagine na lang. Okay. Pusog na kayo. Okay, isang leader ako meron pa ako. Bibigyan ko na naman kayo. Pusog na kayo. May enjoy niyo pa ba? Impacho yung worst na pwede mangyari. Kasalanan na yun sa Lord. Tama si Pastora. Ang busog na at kain pa ng kain, kasalanan, gluttony ay kasalanan.
Okay? So, ganun din sa song service. Pag alam yung saturated na, ako yung natutuwa kasi sensitive na kayo dyan. Alam niyo kung nakapik na tayo, hindi na tayo magsusong in the spirit. Napansin ko na yan. Alam niyo na kung kailan mag-pray. Kasi nasaturate yun na. Nahawakan niyo na yung puso ng Lord eh. Kaya yung singing in the spirit, hindi niyo na nilalagay. Pero pag alam niyo wala, nagsising in the spirit tayo. Hindi na yung klase ng song, di ba dati ang songs natin talagang lively and ang daming instrument. Pero ngayon napansin ko, maiksi lang, hindi naman napakataas, pero well connected. Chorus na nga na ginakanta. Ang galing. So we're on the right path. So, what type of audience will be present? Ito naman importante. So, there are 3 types of audiences. Una, large group of people, heterogeneous. Ibig sabihin, magkakaiba po sila ng age, ng pananaw. So, large group of people, heterogeneous po ang tawag dyan. A crowd with common interest. Okay? Pwedeng ganito. Sunday service, okay. Mamaya, butan ko. Tapos, the intimate group. Large group of people, pwede pong itulad yan sa Sunday service. Okay? Tapos, yung crowd with common interest. Alin dito yung crowd with the common interest? Prayer meeting o worship service or worship night? Alin sa dalawa ang crowd with common interest? Okay. Yung isang group is intimate group. So, ano sa prayer meeting at sa worship night ang merong crowd with common, alin dito yung crowd with common interest? Prayer meeting or worship night? Worship night. Common interest yan. Ang intimate group, closely acquainted people, is prayer meeting. Well, nagtataka, pupuntin natin pag prayer meeting. Hindi lang tayo people with common interest, meron tayong intimacy among us na ang Lord al center. Hindi naman ang dami pa rin ng worship service. Kasi common interest yan. Nakikita niyo yung difference? So there are 3 types of people. And there are 3 types of audiences. Magkakaiba rin ang songs niya. Magkakaiba ang approaches niya. Okay? Relate ba? So kailangan to have an effective song or a good song for a service, kailangan mo rin hindi lang malaman kung anong klaseng service ang meron, hindi lang kung ano yung text ng pastor, hindi lang gano'ng katagal kanta, but also yung tao na aabutin mo. Large crowd ba to? Common interest ba to? O intimate group? Okay? Yan. Ang divine service is napupuntayan po yan eventually, habang tumatagal yan, nagle-level up din yan. Kung tayo pa rin kakasama. So, paano mo malalaman kung yung dami ng divine service mo, ay dami ng worship team mo, ay dami ng worship service mo, ay dami ng prayer meeting mo, malalim na yan. Okay? Pwede isang klaseng kanta na lang. Malinaw? Mga song leaders. Yan. So, how to select appropriate song? Kung ano yung nararapat na kanta? Ay, meron daw 3 types ng music. Hymn song. Pag sinabing hymn song, a sacred song set for congregational singing whose thoughts usually is addressed to God in worship, prayer, or praise. Hymn song, hindi yan yung, it's more of worship song yan. Upward po yan. Okay, hymn song po yan. Ang pangalawa, gospel song. Gospel song, types of music po to ha. A sacred song set for the congregational singing whose hearts thought proceeds primarily as the testimony of the singers to others who hear it. Horizontal. Okay? Horizontal. Tapos yung isa, chorus song. A short melodic gospel song usually consisting of 1 stanza and contains simple lyrics of praise and worship. Ito yung general parang declaration. Sige. Okay? Chorus song is yung Holy, Holy, Holy is the Lord Almighty. Ulit-ulit lang. Declaration. The enemy has been defeated. The death is not enough. Lift my voice in victory.
And shout your praise out. Yan. Pa-chorus song yan. Short, melodic, gospel song usually consisting of one stanza. Ulit-ulit lang. Okay? So, number 2, how to select appropriate songs. Use songs appropriate to season. Siyempre, alam niyo na yan, ulit-ulit ko lang sinasabi. Pag Christmas song na hindi natin ginagawa, pwede natin gawin. We can change the lyrics. Okay? Lalo na kapag yan ay Thanksgiving natin na Christmas, pero ang congregation natin is large crowd, patugtog ka ng Christmas song, pwede mong baguhin yung lyrics, makaka-connect po sila. Okay? New Year, Easter, meron ba tayong Easter? Yeah. Tingin ko meron, ito yung mahal na araw. Pero hindi natin Easter. Before 7 or 7 last week, Kasi sa Saudi ganun. Although hindi natin pinapractice yan, we're just redeeming the times. Hindi tayo kumakain. It's a... Iba yung way kung paano kasi celebrate na. Hindi natin ginagawa yun. We redeem the times. So, number 3, provide both unity and variety in the song service. So, selecting songs those thoughts follow a common theme, or selecting songs of different type, tempos, or rhythm. How to select appropriate song, sabi niya, provide both unity and variety in the song. Yung una, sinasabi niya, mamili ka ng kanta, magkaibang kanta, pero isa ang pinapatungkulan. Parehong tema. Okay? Yung isa naman, select song of different tempos or rhythm. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, pero isa pa rin ang pinapatungkulan. So yung isa parang lyrics, yung isa pa kung paano yung delivery. Okay? Malinaw? Okay. But also, sabi dito, beware of using same songs too often. Ay, huwag naman yung favorite song mo. Hindi porke na-bless ka at effective sa'yo yung song, is yun na lang ipapakanta mo. Tandaan mo, nag-minister ka sa needs ng congregation. Ikaw mag-adapt ngayon sa kanila. Malinaw ko ba? Kaya ang song leader, ang nasa music ministry, hindi ko yan nakakapun. Hindi yan program-oriented. Kailangan sensitive tayo sa leading ng Lord. The director should compile his own list of songs that are suitable for the various kinds of service. So babalik na naman tayo. Meron na ba tayong database ng songs natin? Wala. Songbook. Wala. Song list. Wala. Namamonitor nyo ba yung songs na kinatugtog nyo kada buwan? Wala din, di ba? Actually, pwede nyo planin ang buong taon. Plano lang yun sa guide. Okay? So, yan yung mga level up. Know the songbook well. It is the song leader's textbook. Be familiar with as many hymns, songs, and choruses as possible. Bakit? Kasi pwedeng dumating ang pagkakataon na yung speaker nyo may papakantang kanta. Tapos sasabihin natin, Pastor, sorry, hindi namin alam yan. Ito na lang, pwede ba? Sasabihin na lang, Pastor, o sige na nga. Diba? Opo, Ate Gina, kung saan comfortable? Malinaw ba? Yan. Kaya, actually, mga Levites, meron tinatag na music theory. May tinatag na music theory. Pinag-aralan po ito sa Jeddah, yung music team, na kahit hindi po nila alam ang kanta, pero alam nila yung mga family chords ng bawat kanta. Family chords ng kanta. Pag sinabing key of G, alam na nila kung yung mga chords na gagamitin. Pag sinabing 1, ito yung chords na titipay. Pag sabing 1, 3, 1, G, D, G. Parang ganun. Ito yung pork. Yung puti. Okay? So, pinag-aaralan din po yan. Iya, can you get me the chord chart of the piano in your backpack? Okay?
A new song should be taught and repeated at proper intervals. So kung may mga bagong kanta actually kayo tutugtugin sa church, gladly naman, although maraming hindi nakakasunod minsan pag mayroon tayong bagong song, ang suggestion ko po sa inyo sa music ministry, i-render niya special number. Actually, ganun yung ginagawa namin sa Jeddah. Pag may bago kayong line-up, kaya nga encouragement, 1 month before pa lang kayo magpapalit ng song, meron na kayong line-up. Na dito sa buwan na to, sa March, sabihin ko na lang yung March, apat na kanta yun usually, kada linggo, na-introduce yun na yung bago kanta. Okay? So, parang pwede pala, Pastor, kunyari, diba, every week meron tayong, kunyari, yung first children, second womb, gano'n. Parang, if alam na nila, pwede yung party pa. Collaboration ang Hindi, tawag oo, doon. parang hindi lang kayo. Or parang, sasabayan nyo, kunyari, ano ka rin naman, parang yun yung biyaan niya. Parang possible. Moreover, pwede niyong gawin yan after ng service. Di ba? Nagtumutugtog naman kayo after ng service. Kantayin niyo yung song na opening song for the month of April sa first week ng March. Second week of March, praise song. After ng service, kantayin niyo. Third of March, kantayin niyo yung worship. Okay, mag-worship pa? Mata lang kayo. Fourth week, ano yung victory song? Di ba kompleto? Yan. So, binibigyan ko kayo ng tips, ha? Ano yung request namin ko nung nakaraan, nung kay Joy? Nung siya pa na-expression natin sa record. Kasi nga, bago yung line-ups niya. So, pwede mo siyang, kahit bago nga po kahit sa akin bago, i-special number niya. Ayun po yung special number niya. Good. Yun yung encouragement ko sa inyo. Pero huwag kayo maging legalistic na mamaya pag-aawayan niyo pa. Ang ministry po, kaya hindi po burden. Okay? It unites us. It doesn't, pag nangyari yun, maging maging sensitive kayo. Or there's something wrong sa puso ng bawat isa. Dapat ano nila, Pastor, yung openness. Matulong ako ano yung mga suggestion. Open lang, pero parang hindi maunawa din na okay, that's an open suggestion. It doesn't mean na ikaw yung masusunod, but depende pa din yun sa leader nyo. Gano'n na. Usually naman ganun na kasi kahit mayroon ding times na may song talaga na parang worship po kasi yung song na yun. Pero medyo upbeat siya. Tapos yun nga, at the end of the, kinanta pa rin namin parang pero kumbaga, sinabi ko rin yung sa loobin ko kasi kumbaga, hindi talaga tayo nasanay sa ganong klase na worship song. But then sabi ko nga, dahil siya naman po yung song leader that time, it will be, kumbaga, ako po, suggesting lang. But ginawa po yun ng once, pero hindi niya nga po talaga, sinimula na. Parang pinasok niya po yun ng bridge, nag-bridge siya, then chorus, pero hindi niya pa talaga ano. Tapos the next Sunday, change niya po yung song na yun. Yung after ng music symposium yun, ano? Yan ba yan? Sabi ko yung wala akong alam sa nangyari sa inyo ha, mga kapatid. I'm just thinking ko ano yung... Parang example din lang yan. Kaya sinaside to, it happened, no? It happened na may natutunan doon. You learn from it. Hindi para pag-discussionan niyo pa or ano. Parang okay. Ayun yung na matutunin mo. At least, yung sinasabi ko naman pala ay may pasihan. Although hindi ko alam yun ha. Tingnan ko, hindi ba? So it happens. So, yun yan. Anyway, going back, no? Importante yan na we have proper preparations. Yes, magkakaiba ang beat, pero ang tao kasi is iba ugali, so may iba pa rin nagre-respond. Tama lang yung, parang technology lang yan, di ba? Hindi naman porque matanda ka na ngayon, halimbawa, ayaw mo na sa technology at hindi mo yan gagalawin. Ma-encounter mo pa rin talaga siya. So, kailangan tayo is makapag-adapt sa changes. So, yun. Malinaw tayo dun, ha? Then,
Ito, F, suggestions for different types of service. Suggestion na lang to. So, kung worship service, the praise and worship, intended for born-again Christian worship service. Here, Christians come to receive blessings and the service is upward. Christ should be presented as the Lord of life and provider of all good things. Special music should be used to best advantage sparingly. Okay, just to simplify, worship service is directed towards God. Vertical. Evangelical service is horizontal muna. Ni-reach out mo yung tao. Evangelical yan. Hindi mo i-impose yung sa'yo. Kakapturing mo sila. Ay, yung crowd ko mahilig sa rap music. Mag-rap ka. Gospel rock song. Ha? Ganyan yan. Kaya nga, yung na-experience nyo, kailangan yung matutunan yan. Hindi lahat na may encounter nyo, lalo na pag may mga crusade, ay isa ang tema ng music. Yung mga reggae people, boring sa kanya ang rap. Ang rap people, boring sa kanya ang ballad. Ang ballad, hindi yan magre-respond sa rock and roll music. You are redeeming the times. Hindi ka nagiging legalist. Kailangan meron kang diversity. Hindi tayo nakakahon katulad ng sinabi ko sa'yo. Okay? Yan. So, midweek service, song about the Word of God, the blessings to which each study will lead. Ayan. About the Word of God naman. Prayer meetings, songs or choruses of faith and consecration, which is yun naman ginagawa natin, di ba, during prayer meeting. It's about faith. We are encountering the Lord. Siyempre, consecration. Which actually expresses a prayer to the Lord. Okay? Minsan maganda yung kanta, minsan nakaka-bless, pero baka yung lyrics hindi naman tumutunan. Okay? Kaya ang prayer meetings, planuhin nyo rin yan. Okay? Pinaplano rin yan. Hindi yan yung, yes, nagbo-volunteer ka dahil sa favorite song mo, huwag naman ganun. Okay? Malinaw po ba? So, level up tayo. Pray nyo yung kakantahin for the whole year. Whole year. Kahit wala kang tema, Pas. Prayer meeting quiz pa lang tema. For the prayer meeting. Nakasera ko tayo. Ang focus lang yan is faith and consecration. Pwede yan. Actually, nagtataka nga ako eh. Yung mga to, ito ka na to reward. Mga to, pag divine service, ulit-ulit yung kanta. Pero pag prayer meeting, pwede yun. Napasin nyo ba? Napasin nyo ba? Wala kayong fixed prayer. Wala tayong, hindi mo kayo. Sabi mo kayo tayo. Wala tayong fixed song in a month para sa prayer meeting. Bakit kaya? Naghahagilap pa tayo. Ang hirap na tayo. Pagka minsan, ito na yung kantahin, di ba may mga gano'n na. Parang impromptu na lang. One thing din po, kasi nga po, naka-under po kasi sa prayer ministry po yung pag-appoint kung sino pong song. And hindi rin po talaga, kumbaga minsan on the spot yung pag-a-appoint po eh. Or na, gano'n. Pero ngayon po kasi si Ron po talaga, parang under training siya. Kaya kinausap po namin yung prayer ministry na as a part ng training, siya po talaga yung Ang isang kasi pastor, hindi rin available yung mag-ibig. Yun din po yung isang reason na Kasi, kaya pastor na Pagdating sa south na lang. yeah. Babalikan ko kayo. Kailan nyo ba nilatag yung schedule niya? Is it at least a month before? Wala. Every week lang. Every week. Ang pinapakita lang sa atin ng Lord, kulang pa yan. If you want to prepare well for me, plan ahead. Plan ahead. 1 week is not enough. Pag 1 month ahead po yung yan for 4 weeks, yung ginawa nyo, kayo din, you should have a responsibility na yung mga tao na, kasi matiis yung kailangan. It's So okay. kayo yung ano na Yeah. itatap nyo yung mga gagawin.
pas ano kasi pas every sa exhorter a month talaga minsan 3 months nag-prepare na po talaga ako ng Tama yan. exhortation. So ngayon wala po akong nilagay kasi yung SOP po, di ba? Ano na, sa BFF, ganitong buwan ka, ikaw Nick, ganito. Pinano ko sila kasi alam ko, sa isang month, 3 months, 4 months, naka-prepare na po ako. Minsan nga, hanggang December, naka-prepare na po ako ng mga nag-i-exhort. Yeah. Oo. So, yun lang yung ano, kasi, minsan kasi pag ilagay ko po yung the whole program, the whole minsan wala. Laging ganyan, kahit ilagay mo siya ng weekly, wala pa rin. Okay. Meron pa rin magsasab pa rin. Pero sa song leader, sa pag Friday, ngayon, si Ron talaga yung lagi na namin kasi gusto namin siyang i-prepare na kasi may heart din siyang worship team. Kaya sige, dito muna tayo dito ka muna sa prayer meeting. Training ground. I understand. Okay? Level up lang tayo. Paano pag wala si Ron? Hello. Ang pina-point out ko lang, tama si Ate Emma, kasi ganoon din ginagawa ko. Ipo-program ko yan. Okay. Nakikita niyo may Sunday school, ako lang din ang gano'n. Nilalatag ko lang kung ano yung slot nyo. Pero hindi ko dinadirect, halimbawa yung every Sunday school. Sinasabi ko ba sa'yo, Ate Roseanne, ito yung teacher, yan yung topic, hindi. Sinong gumagawa niya? So, plinano mo na ba yun ahead of time? Di ba may mga topics ka na, naghahanap ka lang ng workers. Kasi kulang naman talaga kayong teachers. So similarly, ang admin. Sinasabi ko, admin, ang ulam natin sa first Sunday is manukan. Baboy sa pangalawa, baka sa pangatlo, isda sa pang-apat, fasting sa pang-lima. Wala naman wala naman baka. Kasi naubusan na ako ng naubusan ako pang ulam ko to. Baka naman hindi yan totoo. Yung Baka baka hindi masarap. Ay, nagbaka na tayo yung birthday ni wife yun. So ang ini-imply ko lang, okay, i-own nyo yung ministry nyo. Music, field of expertise nyo yan. Kailangan yung maging handa dyan. Kasi we're going to support that. Ang prayer meeting, di ka naman i-schedule pero inasa ko doon sa team nyo. Ang music, di ko kayo sinasabihan ito yung song natin na hindi. Kayo na nagpupusin yan. Yan. So by the time na itap po kayo, alam niyo ang sagot. Kasi keep yan. Means yan. Ayan. Meron agad kayong, sabi ko na kung sa secular, may nakita kang problema, ito may boss kami, pero pag ni-report namin yan sa boss namin, meron kaming solusyon. A, solution B, solution C. Ang trabaho niya magdesisyon. Naintindihan niyo po ba? Kaya importante na ang isang team or sa ministry sa church ay nag-uusap. Hindi lang nag-uusap para lang may communication, but isang heartbeat. Isang heartbeat. Parang ako, classic example ko, pag wala ako, hindi ako takot. Kasi alam ko dito si Pastor Edith at si Sister Emma. Wala kami ni Pastor Edith, hindi ako nag-alangan. Kasi hindi si Sister Emma. Pag wala si Sister Emma, si Pastor Edith nang ito, hindi ako nag-aalangan. Pag wala silang dalawa, okay lang din. Kasi isa yung heartbeat namin. Hindi sila maliligaw. Hindi ako maliligaw, hindi maliligaw sa amin. Pag may namiss man ng isang member. Ganun yun. Nakikita niyo po ba? Hindi titigil ang service. Kasi alam namin Ganun. Hindi ko sinasabi yung mga verbal, iba kayo, hindi gano'n, hindi kayo iba sa akin. Ang pinapractice ko lang, yung example ng Lord, ilan din disciple niya? 12. After ng 12, sumunod na 72. Or makakasama 12. So after them, may 3,000. Kay Peter. Sabi nga ni Paul,
imitate me as I imitate Christ. So, merong continuity. Kung ano yung heartbeat ko, which is heartbeat ng Lord, then dapat heartbeat nyo din. Na-channel lang sa organization na meron tayo. By the way, i-correct ko lang baka kasi mali yung ating mentality. Hindi porke meron tayong structure, ay hindi na kayo pwedeng kumuusap sa akin. Okay? Yun yun ha. Kaya lang, pinapractice ko, nakausapin niyo yung head servant niyo kasi ministry related kausapan. Minsan, inaalaw ko kung may personal kayong problema, tinatanong ko rin kayo kung alam niya ng head servant yun ang elders niyo. Kasi relational aspect naman yun. Kapag sinabihan niya ako doon, sinasabihan ko rin sila. Kasi hindi lang naman yung structure lang minemaintain natin na relational kundi pagiging magkakapatid tayo sa Lord. Yan. Okay? Kasi baka mamaya din isipin nyo, ayaw nyo na lumapit sa akin kasi tuturo ko rin lang naman kayo sa elders nyo. Alam niyo, pag hindi kayo lumalapit sa elders nyo, ganun yung mentality. There's something wrong between the two. Tama ba? Ba't hindi ko lumapit sa akin? So, doon, kailangan may maayos. Kasi, ang principle doon, we cannot offer anything to the Lord kung sa kapatid natin, meron tayo pinanghawakan against them or them against us. Nakikita niyo ba? Hindi naman tungkol sa organization yan It's between you and the Lord. Okay po? Di ba? Ito ako nagagalit na. Youth meetings! All three types of Christian music can be used. Don't deny them the privilege of learning some wonderful things. Don't neglect the hymns and the gospel song. Okay? Pag may mga youth gatherings, hindi naman yung puro saya lang ha. Baka mamaya nagwawala na pala yung mga bata dyan kasi nga yun ang puso. Huwag ganun. With reverend. Sunday school. Yan. Songs should be different from church. Only action songs and peppy choruses should be used. Peppy meaning catchy. Diba? Effective dyan si Ate Rose Ann. Kaya nga, pag nagre-render yung mga bata, ang bine-very good ko si Ate Rose Ann. Kaya nga binibidyoan ko sa heart ko yun ha. Kasi reflection sila nung teacher. Diba Ate Rose Ann? Tama ba? Oo, papakita natin yung video. Oo, galing. Buti ang galing ng teacher. Proud ka sa mga mo, ha? Hindi lahat ganyan. Okay. So, note, consider song on the basis of how they fit into the overall program. Consider songs on the basis how they fit in the overall program. Ano yung program, yun yung guidance mo sa song. Huwag natin ipipilit kung ano yung song na na-bless tayo, na-bless yung congregation last month, kasi ito yung program, ipipilit natin yung gusto natin. Ang kinanta namin yun, yung Amazing Grace, na-bless lahat. Hindi ganun. Ha? A song or choruses may be a good one when considered singing, but combined with similar or a very different song might create monotony or be out of place. Yan. Okay? So, request ko rin sa inyo, eventually, magkaroon din kayo ng innovation. Kumbaga, pwede kayo mag-medley. Pwede naman yun. Pwede ko ano yung instrumentation ng isang song maging different from another song. Pero hindi about musicality ang ang song service ha. Hindi. Kasi minsan, ang service naging entertainment na. Ang song service naging entertainment na. Yun ang kailangan nyo bantayan. Pagalingan, pagandahan, bantayan nyo. You are ministering, you're interceding. You're not entertaining people. Sa experience ko, hindi naman sa pagmamataas, hindi ko ako as skillful sa bass. Kung irarap ko sa intermediate ba yan? Beginner,
expert, ano yung isa nasa gitna? Pro. Oh. Sabi mo na lang, beginner, mid, expert. Andito pa rin po ako. Andito pa rin ako. Hindi ako nakapag-level up. Pero I'm telling you, sa pinag-encounter sa akin ng Lord, it's different. It's different. People caught up in the presence of God. Hindi dahil sa ako. Dahil lang nilagay ng Lord sa heart. A worshiper. Kikwento ko lang ito na to boast para mag-inspiration sa inyo. Si Pastor Julie, madalang makita yan. Sabihin ko na lang mag-bow down or kumanta during praise and worship. Sa Jeddah, yung experience ko after ng service review, na-experience ko yan. Hindi kayo mag-worship. We're forgetting. Ito ganyan. Tumutog lang tayo. Yun yung nakikita ko sa kanya. Dumala siya sa Jed sa 15, sa aming message. Lumod siya. Tapos tinanong niya kami, yung instrument, ano yung instrumentalist? Tapos tinanong kung sa yung spiritual life namin. Kaya pala siya. And I'm not playing skillfully. So yun yan. Be inspired. Ito yung i-perfect yung skill nyo, hindi sa galing ng tugtog, kundi doon sa intimacy ng relationship nyo. Huwag lalayo sa word, meditate na yan na. Huwag lalayo sa prayer. Worship be a lifestyle. At syempre naman, yung fellowship, huwag nyo kakalimutan. Marami nang lumampas doon sa taong ninakawan, binugbog na halos patay na sa kalsada. Pero ang nag-rescue sa kanya, Samaritan. Nilampasan ko siya ng Levite, ng priest. Yung taong yun, Tagalog, di ba? Nilampasan siya ng kababayan. Huwag na tayo magiging. Okay? Yung puso natin dapat dun sa tulad ng Samaritan, hindi kababayan. Rejected person. Pero siya pa yung nagawang magmahal sa taong nagre-reject sa kanya. Actually, reflection yun ng Panginoon Jesus. Pinakain niya yung tao, pero sabi ng tao sa kanya, i-crucify. Pinagaling niya yung mga tao, pero sabi sa kanya, si Barabbas ang gusto namin, hindi ikaw. Anyway, adults lang naman yun sa mga kapatid. So I hope and pray na lahat po tayo ay natuto. And that concludes our lesson 7 and 8. Bukas ay 9 and 10 na po. So sa graduation, mapauna ko na po. Ang sabi ko kay Ate Bunny, na ikaw nga ba? Sa graduation po natin, napot mo na ba kayo natin? Sa graduation po natin, sa GC ko ata nila yun. Anyway, mapabot ko na rin. Sa graduation natin, walang ibang gagamitin kundi kayo sa praise or worship at sa special number. This time, you should work as a team. Familiar kayo at memorize nyo yung chords at yung lyrics. This time, kailangan harmonious kayo. Anong ibig sabihin harmonious? May blending kayo, proper blending, may voicing. Okay? Hindi lahat kakanta. Kasi minsan, sa blending, meron lang nagsasabing, gumagano lang yan hanggang uli. Oh, ang ganda nga sila. Narinig ko din kasi. Oh, yung iba kasi, kanya-kanya lyrics. May second voice, may first voice, second voice, third voice, fourth voice. Puro ang dami niyang voices. Ganon. Pero this time, hindi the perfect. Kaya yung perfect. Nag-strike din sa akin, sa special number niyo, walang instrument. A cappella, na may blending kayo. Okay? Pag hard na tayo, bring na tayo. Ay, tingnan niyo yung mga kapela. Pom, pom, pom. May mga ganun-ganun lang. Pom, pom, pom. May mga ganun lang. Ang ganda kayo ng kanta. Sama ko siya, Pastor. Huwag niyo lang ako pag-vocal.
Yun ay hindi ko sasakupin. Pagkakatiwala ko yan sa inyo. Ayan. Kailangan yung paghandaan ahead of time. Tapos huwag kayong papayag to do it because sinabi ko. Or dahil may graduation kayo. Wala po ba yung graduation ng next year? Makakapag-graduate. Tingnan natin. Yan. I-level up niyo yung mga instruments nyo, by the way. Meron po kaming music director and instrumental director. So, akapela yun, at yung wala akapela tayo. Ikaw yung instrumental namin. Doon sa praise or worship, actually pwede naman kayo mag-praise actually. Ang worship na lang sa special number, yung worship natin, yun yung kayong kakanta, yun na rin ang victory song natin, yung worship. Yun yung finale natin. So, ang special number lang po, mas na wala ka na Yun lang yung nag-strike sa akin. Yan ay na-impress lang sa akin na nagagdahan nyo naman. Sa praise, nabanggit ko rin kay Pastora, sabi niya hindi na raw siya kakanta, sabi pwede naman sumayaw. Lalo na pas. Actually, ganun yun. Gagawin yung extravagant. Yan. Huwag kayong mag-focus. Huwag kayong mag-focus sa susuot nyo. Mag-focus kayo sa gagawin. Dapat kayo bukas pa lang mag-practice. Research ka. Hindi. Research ka rin ng song natin na acapella. Sasayo si Pastor Ed. Acapella song. Worship. Worship acapella. Praise and grow lang dance. Praise. Yung praise, may dance kayo during praise. Sabi ko praise or worship. So isang song lang yan dun sa opening ng program natin. Could be praise, could be worship. Pero I would suggest praise. Praising na may dancing. Kasi wala namang dance song. Tapos doon sa special number after ng awarding, yun na yung ano natin, victory at the same time. Victorious worship service. Awarding of certificate dito. Akala mo Ang assignment mo yung attendance. Tell them, sabihin mo sa kanila honestly na ito yung agreement natin. Kapag nag-online ka pero may ginagawa ka naman or pinakinggan mo ulit yung recording pero may ginagawa ka, hindi yun completion. Attendance lang. So, ang tanong kung ulitin mo yung course, yes. Kasi, hindi lang po kasi after yun sabi ko naman dyan. For me, dapat pag may mga ganito kong pag-aaral, parang lalo na sa mga bata, parang required them to attend face to face. Kasi as a teacher naman po, parang makikita niyo, you will observe it. Kung naiintindihan ko nila or what. Ako natutuwa ko kaya kasi parang yung gulong niya sa what is my, parang something like that. Yun. Kasi dito immediately matatanong kung ano yung hindi mo naiintindihan na pastor. Ano ba, parang hindi ka naman sa nagda-doubt, but meron Gusto mong possibility malinaw. talaga na naglalaban ng bayan or ano. Kasi kung hindi ka 100% focus, hakap ka lang, basta hindi mo maintindihan. Yeah, exactly. To be honest. Totoo yan. Depende rin Lalo sa na tao. may mga ingay ng mga bata. Ako minsan nadidistract na ako, pero sa ko, Lord, no, gusto ko makinig, gusto ko matuto, gusto ko ma-review pa kung ano yung mga ano. So yun lang is good na para lang sa lahat. Iba kasi talaga na ano, face to face silang nakapaan ng pastor. Sorry po, pastor. That's okay. Restricto talaga itong sin. Yeah, yeah. Hindi, parang sa pag-aaral, iba yung nandito ka sa Maganda naman po talaga yung face to face. Kasi on the spot pwede ko tayong magdamatin. Kaya lang po, may mga bagay na kinakailangan na mag-connect. Ay, parang kagaya po. Pero Ano lang yan? Speaking sa Ganito. We're exercising grace. Pero at the same time, yun namang righteousness ng Lord na tama naman tayo in both things. Sabi nga, whatever we do, it or do, let's do it for the glory of God. sabi naman ni Pastor, pag hindi, parang reviewin nyo, but see to it, 100%. Focus kayo. Pero yun na, ano nyo na rin yan, deal nyo na natin sa Lord, kung ano yung ano natin. nasa taon. Pero, yun nga, meron talagang pero, if possible talaga, lalo na for the new, new ka lang, new kiss ka lang, hindi pwedeng ano naman.
Honestly na, before pa naman mag-start, tara na po yung mga under training. Talagang minention ko po yung CDC namin ng music team. Na, kumbaga, as a part of training nga po talaga, kailangan. Pero, yun nga lang po, siguro may mga kanya-kanya rin po talagang Okay, ang mention dito, Ate. We help each other. Na? Ay brothers keepers. Am I? My brother. Yes, you are. Am I? We are. Yun ang hinapangan natin. Anyway, gusto ko lang pong i-announce sa amin sa prayer as per Ate Boninay, nilagay ng Lord's heart niya to study keyboard. So, inumpisahan ko muna sa chord chart, Ate Boninay. Gumawa ka ng makikita mo yung mga bata, di ba nagda-drawing sila? Illustration. Practice mo yung fingers mo. Kaya yan, basta rin. Mag-practice ka na tumutugtog ka para yung position ng fingers mo. So, tinanong ko yung asawa ko tsaka si Ian, yung keyboard ay other prayer na pahiram sa church. Pahiram ha, ibigay yan. So, inuna muna namin sa keyboard and piano chords. So, yan. Ang guide. Gawa ka ng keyboard mo. May guide sa sa YouTube. Kung paano gawin, ilagay mo lang sa cardboard or anything. Tapos sumasabay ka lang sa kanta. How great is our God, sing me how great. Yan. Para alam yung position ng daliri mo. Illustration. Okay. Tela, Tina, at Tope. Okay. Makinig sa akin. Patingin sa akin po. Inay. Tingin. Pag yung keyboard nandito na at si mama ay nagpa-practice, huwag yung lalaroin. Okay lang ba? Pag yung keyboard nandito na, huwag yung lalaroin. Pwede ba? Okay ha? Okay? At yung mga ibang bata rin ha? Thank you! So yun. Tingin na yung on duty. Okay. Kasi kailangan maging good stewards din. Malay nyo, mabago yung puso namin, ibigay na namin sa church. Okay? Sa things na ganyan. Hindi siya prayer item ba? Okay, ginawa niyo prayer item. Imuin na yung ano. kaya kinabig ko muna. Yeah. So anyway, sa things na ganyan. So I believe as we go deeper, tulad nga ng sabi ko before, one of my desire is magkaroon tayo ng original composition na tayo rin mismo kinakanta within sa loob ng church. Yun ang encouragement ko sa inyo. Mas pwede po yung mga ginawa natin. Oo, di ba sa Bible school? Yeah, it's okay. Pag sabi kong original composition, hindi lang or hindi particularly yung may melody tapos pinatala natin yung lyrics. Hindi ganun Or the same lyrics, iniba lang natin yung instrument. Hindi ganun. Sariling lyrics mo, sariling arrangement mo. Yan. Sabi ko, nag-suggest ako kay Emma na, which approve naman kanina. Yeah. Ang sabi ko po kasi, pwede po kaya, kasi parang understand ng program na yung isa sa story is maging welcoming song natin. Kumbaga, every Sunday, yun na. po, before po yung opening song, welcoming song, para yun yung time na magkakamayan yung bawat isa. Yeah, it's okay. Nasa sa inyo yan. Which is good. Yan. Alam ko marami kayong kanta. Pero mag-focus muna kayo one song at a time. Huwag niyo muna ipilit dahil nasa excited kayo, yung song na meron kayo. So anyway, mag-pray na po tayo. 4 minutes na lang at 5:30 na. Sige, let's pray. Father God, salamat po. Pinangunahan niyo po kami at tinulungan, Father God, hindi lamang mag-aral but also matuto, Father God. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming mga pag-aralan, ang aming narinig at naintindihan ay makakbangan po namin, Lord, sapagkat ang lahat ng ito ay kayo po nagsimula at nararapat, Lord naman, ibalik po namin sa inyo. Help us, Lord naman, to remain faithful doon po sa talents na binigay niyo po sa amin. Hindi namin yung skills sa pagtugtog, but Lord naman, this word about music, prophetic gifts in the church, song service, Lord naman, these are talents na binigay niyo po sa amin.
through teaching in which you pray. Help us, Lord naman, na lumago po ito. Lord naman, salamat po for we know na as we go along, Lord naman, walking in faith, ay lalo niyo po pong i-uplift ang aming mga pananampalataya kung mapalapit po sa inyo. Bless the hearts and the minds of everyone. Lord, hindi rin po kami papayag, Lord naman, na i-allow niyo kami magmayabang laban po sa inyo through this. Lord, we choose to remain humble. Help us, Father God, pag yung pong i-allow. Help us to remain humble. Salamat po for your faithfulness, Lord. Ingatan niyo din po ang bawat isa po sa amin na uuwi at may mga lakad, kanya-kanya, na hiling namin, Lord naman, na makapangyari pa rin ang inyong kalooban at pinagagawa po sa amin na kami ay malakas o walang sakit sa karamdaman at wala pong nawawalan. Thank you, Lord naman. More of you as we go along. Cover us with your fresh blood at samahan niyo rin po music team mamaya. Pagkaisa niyo po sila sa isang puso at isang isipan, Lord naman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at po ay magsabi ng yan. Taob ang pansit. God bless. Yan. At atin niya, pa-load na lang sa YouTube kahit kaninong account. Pero hanggang ano lang, bibigyan lang natin ng mga 2 weeks. Tapos i-delete na.